Listen, check. Two. Listen. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Na-miss ko po kayo. Tayo na po rin tumayo as we start yung service natin ngayong umaga.
itong araw hanggang sa muling matanaw. Maging kagalakan sa'yo. Maging kagalakan sa'yo. Maging kagalakan sa'yo. So, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Mataas na pagsamba, Panginoon, ang aming sa pag-inaalay sa iyo ngayong umaga, O Diyos. Tunay po na karapat-dapat lamang kayong tumanggap ng pagsamba ng bawat isa, O Diyos. Dahil tunay na kayo po ay mabuti sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na ipinakaloob mo sa aming Panginoon. Salamat. Nakatipon-tipon muli kami. Salamat sa opportunity, Panginoon, na makita natin ang bawat isa, Panginoon, na may kagalakan sa kanilang mga mukha, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanila sapagkat patuloy na ikaw, Panginoon, ang inuuna nila, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinakaloob mo para kami magkatipon, Panginoon. Minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa buhay na ipinakaloob mo sa bawat isa. Salamat sa kalakasan, O Diyos. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. Salamat bagamat kami ay nakakaranas, Panginoon, ng mga pagsubok sa aming mga buhay. Salamat dahil patuloy kami nakakatayo. Dahil yan, Panginoon, sa iyo. Dahil ang aming Diyos ay nagpapatuloy na nagsusupply ng mga pangangailangan mo. Kaya, Panginoon, nararapat naman na ikaw ay itanghal sa araw na ito. Lord, sabi mo, isa o dalawa na nagkakatipon, naroon ang iyong presensya. Kaya, Panginoon, minsan pa sa oras na ito, hinihindi namin, Panginoon, inaanyayahan namin ang presensya mo. Holy Spirit, fill this place with your presence. Gawin mo ang anumang nais mo sa araw na ito. Mapagpala ka namin, Panginoon, sa aming pag-aawitan. Hayaan mo, Panginoon, na tunay na isigaw namin, pasambit namin, Panginoon, ang aming papuri sa iyo. Dahil tunay nga, Panginoon, walang iba ang nararapat magpuri. Maliban, Panginoon, kami na iyong binigyan ng hininga, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo. Lord, tunay, Panginoon, ang kagalakan namin na ikaw ay mapapurihan sa umagang ito. Kaya, Panginoon, hayaan mo anuman ang mga anuman, Panginoon, ang nakakapagpigil, Panginoon, para kami ay hindi mo, Panginoon, napakinggan. Lord, ang aming mga puso ay hinahain namin sa iyo, Panginoon. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, malaya kami makapagsamba sa iyo. Upang sa ganun, Panginoon, maranasan namin ang iyong presensya. Upang sa ganun, Panginoon, hindi kami makaawit lang, Panginoon, ng baliwala. Sapagkat, Panginoon, ang mga inaawit namin ang aming pagsamba ay mawawalan, Panginoon, ng kapuluhan. Kung hindi karapat-dapat ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, sa iyo. Kaya minsan pa, Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon, na malinis na puso, malinis na kaisipan, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, mapupurihan ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw lang ang nararapat papurihan, nararapat nakitain, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, kumilos ka sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong gagamitin, Panginoon, sa pagsasalita, Panginoon, sa araw na ito. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na ang mga salita, Panginoon, na kanyang bibitawan, Panginoon, ay isang magandang samyo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nauuhaw kami, Panginoon, muli sa iyong presensya. Nasasabi kami, Panginoon, na ikaw muli ay aming Panginoon. Nakasalamuha sa
Sobrang dami pong nangyayari ngayon sa paligid. Maging sa akin po, personally, magulo. Hindi ko po maintindihan minsan kung bakit nangyayari. Pero alam ko po na sa kabila po nun, meron pa rin po may pagpapasalamat sa Panginoon someday. And I know for sure na kayo rin po, marami po kayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Ano man po ang ating pagdaanan. And let's take this moment po para awitan at pasalamatan ng Panginoon ngayong umaga. Jesus,
Hindi po natin piliin sa ating mga O Diyos, maging ang pinaka
Salamat, Panginoon. Gaya, Panginoon, ang inawit namin, kilala mo kami, O Diyos. Wala kaming kayang itago, Panginoon. Alam mo, Lord, ang laman ng aming mga puso't isipan, Father God. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang tunay na nakakaalam, Panginoon, ng aming pong pinagdaraanan, Lord. Salamat, Lord, dahil sa kabila, Panginoon, ng aming karumihan, ng aming mga kasalanan, patuloy mo kami tinatanggap, Lord God. Patuloy namin, Panginoon, na receive, Lord God, your blessing from the heavens above. Salamat, O Diyos, dahil kayo ang aming Ama. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, turuan mo nga kami, Panginoon, na patuloy pang magtiwala sa inyo. Maaari, Lord, na may mga bagay, Panginoon, na hindi namin naiintindihan sa ngayon. But we know, Father, nakasama ka namin dito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Lord, patuloy kami kaawin, Panginoon, hindi po kami magsasawa. Naawitan ka, Panginoon. Not just because, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo, kundi, Panginoon, tunay na karapat-dapat ka ng lahat ng ito, Father God. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, tanggapin mo ang lahat-lahat ng aming mataas na papuri at pagsamba. Amen. Amen. Tunay po na napakasarap umawit po sa Panginoon, di po ba? Ako po kahit na minsan wala sa tono, pag ako po ay nasa bahay at may mga bagay na pinagdadaanan, ako po ay umaawit sa Panginoon. So wala po akong pakialam kahit naririnig ko nila at wala sa tono. Ang mahalaga po ang puso natin na handang lumapit sa Panginoon at handang magpuli sa ating Panginoon. Ayan. So, dadako po tayo sa ating announcement ngayong umaga. Bago po yun, we would like to welcome po, hindi na po sila bago dito sa ating church, pero as family po natin sila muli nakasama ngayong umaga. Kaya we would like to welcome po the Brabante family. Ayan. Welcome po muli sa Katuparan Church. And then, kung napansin po ninyo, wala po si Teacher Roda, kaya wala po tayong Sunday School. Si Teacher Roda po ay may sakit. Isama po natin siya sa panalangin. So, wala pong Sunday School dahil may sakit po si Teacher Roda. So, next Sunday na lang po ang ating Sunday School. Ipanalangin po natin ang kagalingan ni Teacher Roda. So, muli po 9:30 na po ang Sunday School. Kasabay na po ng ating service. Ayan. And then, next announcement po. Ayan, so meron po gaganapin na National Prayer and Fasting. Yan po ay gaganapin sa 25, 26,
hindi po ako nagkakamali ay Thursday, Friday, Saturday. So, ito po ay gaganapin online 6 p.m. to 7:30 p.m. So, ayan po pala, we're online. So, ayun po, hayaan po natin na magbigay tayo ng oras para po sa prayer and fasting natin sa Wednesday to, sa Thursday to Saturday. So, Saturday, okay, so Saturday daw po face-to-face. Yung online po is yung Thursday and Friday lang. Again, Saturday po face-to-face, 4 p.m. to 6:30 p.m. Meron din po tayong prayer meeting na ginaganap every Saturday. Yan po ay sa pamumuno ng mga kababaihan. 2 p.m. po every Saturday. So kung sino man po ang available, pwede po kayo mag-join para sa ating prayer meeting. Pero ngayong Saturday po, wala po muna dahil meron po tayong face-to-face para po sa ating prayer and fasting. Okay? So, ayun po, tinatawagan ko po si Ate Ana. Hello. Ito tayo po ay dalawang sa ating kaibigan. Tayo po ay buwan ng lang. Dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa umagang ito na dinakot ulit kami upang Lord na magkasama-sama. Na magpuri sa iyo, Panginoon, at masalamatan ka, Lord, sa buong isang linggo na ginawa mo sa aming buhay. Ito, Panginoon, ay mabuti o hindi, Panginoon, ay aming pinapasalamatan. Dahil, Lord, kung ito man ay discourage, Panginoon, ay lalo kami na magpadapit sa iyo, Panginoon. Kaya mas lalo po kami, Panginoon, dahil ito din araw ng linggo, Panginoon. Lord, dalangin namin ang aming pagbibigay sa oras na ito, Panginoon, na mas lalo pa itong magamit, Panginoon, sa ikalalago pa ng aming iglesia, Panginoon, na dalangin din po namin, Panginoon, ay yung mga hindi nakabigay, Lord God, bigyan nila ng pagkakitaan upang sa mga susunod na linggo pa, Panginoon, ay makapagbigay din po sila. Salamat po, Panginoon, dalangin din namin siya, ang aming teacher Roda, Panginoon, na may sakit, Lord God, ipuin mo siya, ikaw ang bigay ng kumpletong magalingan sa kanya, Panginoon, at sa kanyang pamilya, Panginoon, pag-ingatan mo po sila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, ang magandang umaga po sa bawat isa. Isa pong nakakagalak po na makita po kayo muli. Although marami po ang wala sa atin, pero the Lord is good. Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti ng Panginoon. Ayan po. Before we start, siguro kunin ko po yung attention nyo. Iba naman po yung approach. Bago po tayo mag-start ay siguro yung katabi mo na lang, pwede mo nang i-share. Kaso hindi ka mag-share ng Thanksgiving, di ba naman, ang i-share mo sa kanya is ano yung kahinaan mo. Ayan, as much as possible, kung ikaw ay komportable sa kanya, yung pinakakahinaan mo, pwede mo i-share. Pero kapag hindi ka pa masyadong komportable sa kanya, pwede mo i-share. Ayun po, alam niyo po, sabi ni Pablo po, ipinuot niya po ito. Pinagmamayabang ni Pablo ang kahinaan niya po. All the more para po makita ang kabutihan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Kaya po sa pagkakataon ito, bigyan ko po kayo, may timer po ako nilagay, 5 minutes. Ayan po, ang timer na ito, yan po, nilagay po ako ng timer 5 minutes. I-share mo sa katabi mo, ano yung weakness mo? Kung medyo intense, pwede mo din i-share, pero kapag hindi pa kaya i-share sa katabi mo,
Kayo po bahala kung ano po yung pag-uusap ng Panginoon. And I'll give you 5 minutes. Then pwede niyo pong ipag-pray yung kahinaan ng katabi niyo. Okay po? So, mag-start po yung timer. 5 minutes lang po ah. Kasi kung ano yung kahinaan mo, pwede na kayo mag-start mag-pray. Okay po? Timer starts. Now, ayun po. Yung mga walang partner po, pwede niyo pong lapitan. Sige po. Ako po, ang kahinaan ko ay hindi po ako palabati. Mahina po ako sa gano'n. Hindi po ako palabati. Kaya, kalahatan ko na lang po kayo binabati. Hindi po ako pang-cashier. Ayun po. Pwede nyo rin po i-share yung past nyo na napagtagumpayan nyo na rin po. Any kahinaan po, pwede nyo po i-share sa inyo pagkakata. Kung kayo ay magagalitin, why not? Share mo po. Ayan po, meron pa po kayong 4 minutes and lead with the prayer. Wala pong partner, pwede po tatlo po kayo. We still have 2 minutes to end the prayer.
Panginoon. Alam niyo po, ang sarap po sabihin natin sa kapwa natin na mahina po tayo. Lahat po tayo ay mahina. Lahat po tayo ay kinakailangan ng Panginoon. Kasi kapag sinabi natin, kaya na natin mga bagay-bagay, we don't know Christ anymore. Kaya po, gaya ko na sinabi ko po kanina, si Pablo po, ipinagmamayabang niya po na siya ay mahina. So that the power of Christ may rest upon you. Ano po, ayun po ba doon? Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, may-ari ng kalakasan, may-ari ng langit at lupa. Ang patuloy nagpapalakas sa aming spiritual, sa aming pisikal, at lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming buhay na nagbibigay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. And we acknowledge, Panginoon, na wala po talaga kaming kayang gawin, Panginoon, at mahina po kami, Panginoon, sa mga bagay na idinisenyo mo, Panginoon. Lord, meron kaming mga strength, Panginoon, iba-iba nga lang, Panginoon. Pero Lord, ang nais mo sa amin ay kami ay sama-sama, Panginoon, magkabuklod-buklod upang ang kahinaan na yun, Panginoon, ay matakpan, Panginoon, ng kalakasan. Sapagkat kapag kami ay magkasama-sama, Panginoon, nagkakaisa, Panginoon, nagmamahalan, Panginoon, nandoon, O Diyos, ang presensya mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Kaya Panginoon, mahayag, Panginoon, ang patuloy na salita ng Panginoon sa umagang ito. Ikaw po, Panginoon, ang magtago sa iyong lingkod, Panginoon, sa iyong mayapo. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa na makikinig, Panginoon, sa bawat Lord, na nais mong katukin, Panginoon, sa salita nito. Salamat po, pinupuri ka namin ang luwalhati. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayun po, balik po tayo doon sa ating topic po. So, ang topic po natin sa umagang ito is Onward with our Champion. A call to follow Jesus faithfully and with perseverance. Yan po ay matatagpuan sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Sige po, basahin na po muna natin yung verse bago po tayo mag-start. So, nababasa niyo po ba? Or, sige po, sabay-sabay niyo pong basahin. Lahat po, 1, 2, 3, go. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Ayan po, itong teksto na ito ay, alam niyo naman po, itong teksto na ito ay matungkol po sa isang runner, madalas po, na nag-preach na po ito. Nakita ko po yung aking mga na-save po sa USB. Meron po pala akong topic na ito before, last 2017. And medyo inayos ko na lang ng kaunti. So, tignan po natin. So, sa pasimula po, sa Olympics po, marami po tayong sport or sports or maybe events na pwedeng makita. Pero pinaka nagugustuhan po natin doon sa part ng sports is yung athletic. O yung athletic person, higit sa lahat yung running competition. Karamihan po sa atin ay gusto ng speed or sabihin natin na yung adrenaline or energy ng someone na mauuna sa larangan ng kompetisyon o pagtakbo. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na ang race ay hindi lamang patungkol sa Olympics o kaya tournament. Ikaw at ako bilang Kristiyano ay meron ding takbuhin that is marked before us. Ikaw at ako are also running the race of faith. The race of living a life that is pleasing and acceptable to God. Ang takbuhing Kristiyano ay hindi lamang po patungkol sa speed. Ito po ay patungkol din sa endurance or perseverance na meron ka.
Hindi mahalaga yung bilis na meron ka, kundi kung gaano ka ka-faithful sa Panginoon. Maring ang iba po sa atin ay hindi nag-i-enjoy manood ng isang paligsahan. Pero yan ang exact picture na sinulat ng writer sa Book of Hebrews. Dito mismo sa ating tinatalakay na kanyang ipinipinta sa inyong mga isipan. This race is not short. It's not just a one-time run, but it's a long race. A race that would only finish after we breathe our last breath here on earth. The question is, will you make it all the way to the end? Many Christians today are getting tired of running the race. Marami po ang napapagod ng mga Kristiyano, lalong-lalo na po sa generation po natin ngayon. Many are already planning to quit. Maybe because of so many problems, maybe because of unanswered prayers, maybe of some misunderstanding with fellow believers. Maaari pong ganun yung mga possible reason. But though as it may statistics would tell us that many believers are no longer excited with their Christian life. No longer as energetic as before in running or finishing this race of faith. Mga kapatid, today is not the day for us to stop in this race of life. This is not the time to quit. No matter how big your problems may be, your challenges may be, you and I can still run this race, resolve not to quit and finish it. Sabihin mo sa katabi mo, tatapusin natin ang ating takuin para sa Panginoon. When people start a Christian life and then quit when the going gets tough, they can become an object of ridicule to some and a source of discouragement to others. Alam niyo po, nangyayari po ito na kapag ang isang Kristiyano po maaring naging tumagal siya sa paglilingkod sa Panginoon, pero katagalan na panghinaan, siya po ang humahatak sa loob palabas. So nagkukos po siya ng discouragement sa iba. Ikaw naman, maaring dalawa kayo. Ikaw ay gusto mo siyang maibalik sa church or gusto kanyang tanggalin sa church. Kasi ang gusto niya i-discourage ka, ang gusto mo naman ay i-encourage siya. That's the reason itong Hebrews chapter 12 verse 1 to 3 ay napakahalaga po sa atin. Finishing the race of faith is critically important for all of us who will be a follower of Jesus. Ngayon po, as we seek to follow in the footsteps of others who have successfully run the race of faith, meron po tatlong bagay necessary as presented po dito sa ating text. Meron po tayong tatandaan, tatlong bagay lang po. Unahin ko na po ay we need to lay some things aside. Again, basahin ko po yung verse 1. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangle us, and let us run with endurance the race that is set before us. Ngayon po, magbibigay po ako ng perspective regarding po sa mundo. Letter A, the comparison po to running. Ang runner po, ang gusto niya manalo. Wala po siyang gusto gawin. Wala po siyang ibang motive or objective is to win lang po talaga. The runner who seeks to win loses as much weight as possible without hurting performance. Sino po sa inyo dito nagja-jogging, may dalang cellphone, may dalang pitaka, may dalang bag? Kasi po ang runner ay dapat wala kang ibang mga dala or talagang komportable, tatakbo ka na lang. Pero sa generation natin ngayon, medyo kailangan dalang cellphone no? Tama po ba? Kasi baka kailangan ng documentation, may mga ganon. Hindi naman po natin pwedeng iwanan kasi baka may tumawag, importante. Pero ito po ang itinuturo sa atin. This is a worldly perspective na kapag ikaw ay tatakbo or nasa isang marathon ka, dapat wala kang daladala.
Dapat wala kang cellphone sa bulsa mo. Wala kang pitaka sa likod. Nai-imagine nyo na po ang isang runner, ang suot niya. Di ba? Napaka-fitted. Fitted po ang kanyang... Tapos, kumbaga, tatakbo na lang siya eh. Yung paggalaw niya ay talagang may halong, relaxing. Parang ang sarap gumalaw. Parang ganun po yung kanyang... Letter A loses as much weight as possible without hurting performance. Yan na po yung sinabi ko kanina. Pangalawa, wears clothing that is light and allows freedom of movement. Kasama na rin po ito doon na pagtatakbo ka, suot mo is yung pagtakbo lang talaga. Hindi ka na magdadala ng kahit anong bag or something or ano pa mang magkukos ng kabigatan po sa pagtakbo mo. Number 2, excess weight, shabby clothing can be the difference between victory or defeat. Kasi possible po na kapag ikaw ay may mga dala-dala ka na mabibigat sa isang marathon, dalawa lang pong magiging resulta niyan. Maaaring ikaw ay manalo, ikaw ay matalo. And pwede mong maging reason ng pagkatalo mo yung mga dala mong mabibigat. Kasi yung mga kasama mo, yung mga kalaban niyo po ay ready po sila, kumbaga gusto lang nila tumakbo. Wala silang dalang cellphone, wala silang dalang mga kahit ano po sa kanilang mga katawan. Letter B, we too must lay some things aside. Ano po yun? Yung mga nakakabigat po sa atin. Things which slow down your spiritual progress. Ano po yung mga nakakabigat sa atin? Pagdating po sa spiritual na kalagayan. Kailangan po natin ibigay po yan sa Panginoon. May isang nga pong awitin na sa verse 1, yung sa one way, I lay my life down at your feet. Parang doon pa lang po ibibigay mo na sa paanan ng Panginoon. Ibigay mo na yung mga alalahanin mo ng puso mo, anything na nakakabigat sa iyo. Such as carousing, drunkenness, and cares of this life. Kasama din po yung ating mga alalahanin sa buhay. Yung cares po natin sa buhay. Maaaring yung mga financial po, yung mga anak po natin na magpupunta ng college, mag-high school, lahat ng kanilang future ay ibigay po natin yan sa Panginoon. Kasi possible po na kapag hindi po natin binigay lahat yan sa Panginoon, magkukos pa po yan ng depression sa inyo. Ipagkatiwala po natin lahat yan sa Panginoon. Lord, saan ko kukunin yung umagahan namin bukas? Ibigay mo sa Panginoon yan, manampalataya ka po, manalangin ka sa Diyos. Ang Diyos ko ay mayaman. Ang Diyos ko ay mapagbigay. Kapag tama ang ating puso, ipagkakalob po. So yun po. Kahit po yung anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language. Ayun po, may mga supporting verse po akong nilagay dyan. Kahit po yung galit po natin, ibigay po natin sa Panginoon. Lord, napagalitan ko yung anak ko. Lord, papagalitan ko ba yung anak ko? Parang ganun, mag-isip ka muna. Sa mag-asawa po, kapag meron po silang conflict, hindi po sila dapat nag-uusap agad. Kumbaga, nagkakasagutan, parang mainit si isa, tapos ikaw sasabayan mo, hindi dapat. Hintayin mo siyang lumamig. Hintayin mo lumamig. Ganun po. Malamig ka na, pwede na tayo mag-usap. Saan tayo mag-usap? Kasi po, magkukos po yan ng kasalanan. Maaaring magkasala po kayo. And lahat po ng yan ay dapat po natin ipagkaloob at ibigay po natin sa Panginoon. Kahit po yung mga galit natin, anything po na nagkukos po ng spiritual progress po natin. Tignan po natin yung verse po dito. Sabi po sa Luke 21 verse 34 to 36. Wait mo po. Dito pa lang. Mag-ingat kayo upang hindi magumon ang iyong mga puso sa katakawan at paglalasing at sa mga alalahanin sa buhay. Baka bigla na lang sumapit ang araw na iyon na parang isang bitag sapagkat darating ito sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras.
Idalangin ninyong magkaroon kayo ng lakas upang makatakas kayo sa lahat ng mangyayari ito at tumayo sa harap ng tao. Next slide po. Sa Colossians naman po 3:8, ngunit ngayon ay talikuran ninyo ang mga bagay tulad ng poot, galit, maruruming pag-iisip, paninirang puri at mahalin na pananalita mula sa inyong bibig. Sa 1 Peter 2:1-2, kaya talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri. Gaya ng mga sanggol, manabik kayo sa galisay ng gatas, spiritual, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo sa inyong karanasan ng kaligtasan. James 1:21, kaya talikuran na ninyo ang lahat ng karumihan at kaganap na kasamaan at tanggaping may pagpapakumbaba ang salitang itinanim sa inyong puso. Ang salitang ito ang may kapangyarihang magliligtas sa inyo. Pinapaalalahan po tayo ng scripture o ng salita ng Diyos na talikuran po natin. Pinaulit-ulit niya po, no? Talikuran, talikuran, talikuran. Lahat po sa version na yan ay talikuran. Talikuran po natin yan. At ibigay na po natin sa Lord yan. Isuko po natin yan lahat sa Panginoon. Such things make running the race of faith difficult, if not impossible. Number 2, the sin which so easily ensnares us. Any and all sins should be laid aside. From the context, I understand the sin to be the sin of unbelief. Maaari po kasing ganito po yun, parang naniwala ka, nakakilala ka sa Panginoon, later on, hindi ka na naniwala. Kumbaga parang tumalikod ka. Meron po yung mga supporting verse. We've seen warnings against unbelief. Diyan po sa Hebrews chapter 3, verse 12 to 13. Tignan po natin. Sabi po dito, take care, brethren, that there are not be in my one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. But encourage one another day after day as long as it is still called today, so that none of you will be hardened by the deceitful of sin. Ayun po. When one no longer believes, the race is lost. Tayo po mga kapatid ay tumatakbo po tayo sa ating pananampalataya. Ang una po nating ingredients, siguro, ang una po nating hawak-hawak sa ating mga puso is faith. Tama po ba? Kailangan maniwala tayo. Faith, we believe that meron po itong kahihinatnan in the long run or in the future po. Kasi po kapag nawala po yung ating faith, nawala po yung paniniwala po natin, tumatakbo po tayo, maaaring wala na rin tayong, parang wala na rin siguro tayong objectives, na yung objectives natin before ay tumatakbo tayo kasi gusto nating makamit yung buhay na walang hanggan. Gusto natin magkaroon tayo ng crown ng buhay na mula sa Panginoon. Gusto natin marinig yung well done ng Panginoon. Yun po ang gusto natin. Kaya po, mahalaga po na maniwala po tayo na naalala niyo po ba yung araw na kayo po ay binaptize sa tubig? Then you receive Jesus as your personal Lord and Savior. Naalala niyo po pa ba yun? Kung naalala niyo pa po yun, praise the Lord, balikan niyo po. Kasi malaki po ang kinalalaman ng inyong pagbaptize po sa inyo that day. Malaki po ang kinalalaman nito sa paglakad niyo po sa Panginoon at takbuhin niyo po sa Kanya. Okay? With a full assurance of faith and with every hindrance laid aside, we can run the race of faith as God intended. But as we comprehend the true nature of the course set before us, we can appreciate the need for the element of endurance or yung ating perseverance. Pangalawa po, we need to have endurance. Okay, balikan po natin yung una. Ang una, we need to lay some things aside. Pangalawa po na kailangan natin gawin upang tayo ay magtagumpay, we need to have endurance. Parang ang hirap tumatakbo at wala kang endurance. Saan ka kukuha nun? Ang hirap po siguro na
nananampalataya ka sa Panginoon, pero napakawit mo araw-araw. Kailangan po natin ng endurance. Kasi kapag wala pong endurance, isipin nyo na lang po, isa sa marathon, kayo ay tumatakbo. Nag-fasting kayo ng 3 araw, kinabukasan tatakbo kayo sa marathon. Kaya niyo po bang tumakbo? Nag-fasting kayo ng 3 araw. Baka ganun po yung takbo niyo. Na-imagine niyo po ba? Kailangan niyo po kumain. Babawi po kayo. So, babawi po kayo ng lakas. Kukuha pa kayo ng lakas. Kailangan i-ready niyo yung sarili niyo. Diba? Parang ganun po yun. The race of faith is a marathon, not a sprint. Ang takbuhin po sa pananampalataya ay isang marathon po. Ang marathon po, sabihin po natin, ang run is 300 km or 150 km, tatakbuhin mo yun. Hindi po siya sprint. Bakit po? Ang sprint po kasi, tatakbo ka ng mabilis. Dito, hanggang yan sa kabilang street. Ganun po ang sprint. Hindi po ganun ang pananampalataya. Ang race po natin sa pananampalataya is not a sprint but a marathon. Isipin mo, ikaw ay nag-jogging dito hanggang Bukutan lang. O sabihin natin hanggang Alabang. Kasi ang sprint po, ano po yan eh, hindi ka hihinga. Hihinga ka malalim mo na, tapos tatakbo ka sa kabilang street. Pero pag tumatakbo ka sa kabilang street, hindi ka humihinga. Nakuha niyo po ba? Hindi kayo humihinga. Pero kapag ang marathon, tumatakbo ka, nakuha niyo po ba? Nakakahinga kayo. Kasi nakakapagod po ang pananampalataya. Nakikita niyo po yan sa mga tumatakbo. Kasi po, nakakahinga sila. Pero ang sprint po, hindi ka talaga makakahinga. Kailangan mong huminga ng kailangan mag-ready ka kasi 50 seconds, 30 seconds, mga ganun lang po. Dito ang ganyan. Sa PE, alam ko po, nag-sprint po kayo dati. Tinimeran kayo ng PE teacher nyo. Pero ang marathon po, kailangan nyo po na tumakbo na nagpapahinga rin kayo. Kaya po, sa pananampalataya, mahalaga po magpahinga. Napagod po tayo, magpahinga po tayo. Okay po ba yun? So, yun po yung example natin. It does not require one quick burst of energy in which the race is soon over. Hindi po kailangan ng ganun. Sa pananampalataya, hindi po pabilisan. Hindi po yung pabilisan. Talagang sa pananampalataya ay palaliman po ng pagkakilala sa Panginoon. Ganun po. This race requires a sustained effort over a long period of time. Kailangan talaga may effort ka. Endurance is a necessary quality. Jesus often taught His disciples concerning the need for endurance. Ayun po, tinuro po ito ni Lord sa kanyang mga disciples. Siyempre yung patience. Diyan po makikita natin sa parable of the sower na meron pong verse ng Luke 8-12 at saka yung preparing the disciples for the limited commission sa Matthew 10-22, 10 verse 22, hindi ko na po siya babasahin. Pwede niyo pong i-jot down siguro yung mga verse po na yan para inyo lang i-confirm na yan po talaga ay tama. Pero gusto ko basahin yung Matthew 10:22. Sabi po dito, kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, subalit ang makatagal hanggang sa wakas ay maliligtas. Sino po ba dito sa inyo ang kinamumuhian na? Ang kapitbahay, ang kaklase, ang katrabaho? Alive-alive yan eh. Kinamumuhian ka na po niyan. Meron po ba? Siguro, naranasan niyo po yung ganun, ano po? Na kinamuhian po kayo sa trabaho. Ay, wag yan. Si ano yan eh. Si alive-alive yan. May mga ganun pa. Kinamuhian ka na doon sa part po na yun. Pero ang sabi ng Panginoon, ang makatagal hanggang sa wakas ay maligtas. Yun ang po gusto natin eh. Maligtas po tayo. Gusto ng Panginoon na tayo ay makasama niya. In His discourse on the Mount of Olives, yan naman po ay sa Matthew 24 verse 13. The writer to the Hebrews had stressed this virtue earlier, in which he appealed to the example of Abraham. Basahin ko yung Hebrews chapter 6, 11 to 15. Ninanais namin na bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sigasig hanggang wakas, upang malaman ninyo ang ganap na katiyakan ng pag-asa. Huwag kayong maging tamad, sa halip ay tularan ng mga taong nagmana ng mga pangako sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, nanumpa ang Diyos sa kanyang sarili dahil wala na siyang panunumpaan. Higit pa sa kanya,
Sinabi niya, tinitiyak ko na lubos kitang pagpapalain at ang iyong lahi ay aking pararamihin, which is ginawa po ng Panginoon yun. Kaya pagkatapos na matagang paghihintay, tinanggap ni Abraham ang ipinangako. At purihin po ang Diyos, talagang nangyayari po ang sinabi ng Diyos na pagpapalain niya si Abraham. Sa letter B, in which he quoted from Habakkuk. Yan po ay sa Hebrews chapter 10, 36 to 39. Sabi po doon, sapagkat kailangan ninyong magpakatatag. Ayan po, more on perseverance and endurance pa rin po ang sinasabi dito. Upang pagkatapos ninyong gampanan ang kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, siya na dumarating ay darating at hindi maaangkala. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y tumalikod, hindi malulugod sa kanya ang aking kaluluwa. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak. Sa halip, kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Amen po ba doon? Kabilang po tayo sa sumasampalataya at naligtas. And we claim it po na talagang kabilang po talaga tayo doon. Number 3, we can develop such patience with the help of the Scriptures. Sa Romans 15 verse 4. As we read of the faithfulness of God who fulfills His promises, and as we read of the ultimate end of those persevered in faithfulness. Ang sabi po sa Romans 15 verse 4, anumang isinulat noong una ay isinulat upang turuan tayo. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapasigla na nagmumula sa kasulatan. Sinulat po ito ni Pablo, yung eternal life will be given to those who, by patient continuance in doing good, seek for glory, honor, and immortality. Therefore, endurance is required for successfully running this race of faith. Equally important is where we have our mind focus as we run the race. Ay po, ano po yung una ulit na ating point? Number 1 po natin ang point kanina is we need to lay some things aside. Pangalawa po, we need to have endurance. Yan po ang ating pangalawa. And the last one po, ang pinakamahalaga sa lahat, we need to focus on Jesus. Yan po ay nasa Hebrews 12, 2-3 naman. Basahin ko po yung 2-3. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you will not grow weary and lose heart. Again po, number 3 is we need to focus on Jesus. Ang focus po natin talaga ay ang Panginoong Jesus. Kapag tatakbo po tayo, or nasang lugar man tayo, kahit sa church po, ang focus po natin ay ang Panginoong Jesus. Tignan mo yung katabi mo. Alam niyo po, pwede po kayong ma-disappoint ang katabi niyo. Hindi naman pong pagkatingin nyo na-disappoint kayo. Hindi po ganun na. Wala pong ganun. Nakaka-disappoint naman kung tignan. Hindi po ganun na. Actually, pwede po kayong ma-disappoint ng katabi niyo. Maaring hindi alam ng isang party na na-disappoint. Ganun po kasi talagang nangyayari maraming beses po. Pero mahalaga po na kapag tayo ay tumakbo sa pananampalataya, focus po tayo kay Lord. Maaring ma-disappoint po tayo, pero ang scripture po ay napakalawak, napakalaki po, tsaka tinuturuan po tayo palagi ng magmahal. Kung yun po ang ating mind po or perspective po, yung scripture natin ay puro pag-ibig kasi. Babalik at babalik po tayo na nagkasala man yung katabi natin sa atin, babalik po tayo sa pagpapatawad. Kasi si Pedro nga nagtanong sa kanya nagtanong kay Jesus, di ba?
Guro, ilang beses ba ako napapatawad? Ilan po yun? Sa ibang version po, iba po yung sagot. 77 times po yun. Yung ibang version naman, 7 times 7. Iba-iba po kasi, 77 times sa ibang version. Ang ibig sabihin lang po doon ay walang hanggang po, walang katapusan po ang pagpapatawad. Ilang beses man magkasala ang kapatid mo, ang kapwa mo sa iyo, walang hanggan po. Walang katapusan ng pagpapatawad. Kasi po bilang po tayo sa eternity, doon po ay wala pong unforgiving heart po doon. Wala po doon. Lahat po ng nasa eternity kasama ng Panginoon, nagmamahalan lang. Ganun lang po. Wala pong hatred sa isa't isa. So, ayan po. Our focus must be upon the Lord as we run the race. Tinignan ko po yung isang book sa formula for spiritual success. Ito po yung aking kinuha sa isang research. Ang sabi po dito, if you want to be distressed, look within. If you want to be defeated, look back. If you want to be distracted, look forward. If you want to be dismayed, look ahead. If you want to be delivered, look up. Tama naman po, no? Sige, sabihin natin dito sa dismayed. Kung gusto mong madismaya, ayan, kung gusto mong madismaya, mag-a-advance ka na sa future. Titignan mo na. Tinitignan mo na lahat ng mga negatives. Hindi ka nakatingin sa positive na result. Madidismaya ka talaga. Itong magiging resulta niyan eh, pag ginawa natin ito. Any plan, maaaring sa pamilya, maaaring sa church, o sa trabaho nyo, kapag tinignan nyo po yung future, kung ang negative perspective po ang mas nangingibabaw, madidismaya po talaga kayo. If you want to be distracted, tingin po kayo, kaliwa kanan. Kung kayo man ay nag-exam, nasa school, tingin po kayo, madidistract po talaga kayo. Magre-review kayo, wala po yung focus nyo, madidistract po kayo. And syempre, kung gusto po natin ma-defeat, matalo, tignan po natin yung past natin buhay. Yung hindi pa po tayo tumanggap sa Panginoon. Talong-talo tayo. Di ba po? Pero dahil tinanggap natin ang Lord, pinagkalooban po tayo ng victory na mula sa Panginoon. For Jesus is the author and finisher of our faith. Yan po ay sinabi sa Hebrews chapter 2, verse 10. Basahin ko po yung Hebrews chapter 2, verse 10. For it was fitting for Him, for whom are all things, and through whom are all things, and bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through suffering. He is the beginning and the end, the first and the last, the Alpha and the Omega po. Yan naman po ay sa Revelations chapter 1, verse 8 at saka verse 11. Hindi ko na po bubuksan or babasahin, pwede nyo na lang po i-jot down. He has blazed the trail for us by having run the race Himself. As a front runner, He has entered the heavenly sanctuary. He has opened a new and living way for us. Sa Hebrews chapter 10, verse 20 naman. And now, He helps us to finish it ourselves. Hebrews 7, verse 25. He succeeded in running the race by looking at the joy set before Him. The joy that inspired Him was likely the privilege of being seated at God's right hand. Ang Panginoong Diyos po, ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao siya, meron po siyang joy. Yun po ay maluklok po sa kanang kamay ng Panginoon. Tayo po bilang isang mananampalataya, mahirap po. Sobrang hirap po na mananampalataya tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, pumunta tayo sa church, puro burden na lang ang dala natin. Walang joy. Hindi naman po siguro pwede yung puro gano'n lang yung dala natin, no? Nandito po tayo sa Panginoon eh. Naglilingkod po tayo sa Panginoon, pero yung kagalakan ay pinagkakaloob po yan ng Diyos sa atin. Naalala niyo po, gaya ng sinabi ko kanina, na kailan niyo po tinanggap ang Panginoon, kailan po kayo nabaptize? Ano po yung pakiramdam niyo ngayon? Yung iba po, mixed emotion. Pero ang karamihang sagot po is joy. Tama po ba? Nalulod po kayo sa tubig. Pero yung kagalakan, gusto nyo ma-share sa iba. Yung joy na meron po kayo sa inyong mga puso ay talagang nag-uumapaw.
Kulang na nga lang buong linggo magugas ka ng pinggan. Ganun po yung joy na nararamdaman nyo, tama po ba? Abe, ako na dyan. Ganun po, ako na gagawa niyan. Ganun po kapag iba po kasi. Saan kaya ito kumukuha ng power? Saan kaya ito kumukuha ng kalakasan? May joy kasi nakatanim sa tao na yan. Wala naman itong natatanggap sa church eh. Ano kaya ang sikreto nito? May joy po kasi sa puso niya. Tama po ba kung kayo po ay pupunta sa church, nananalangin? Di ba po? Kasi may joy po kayo, tama po ba? Ginagawa niyo po ito dahil kayo po ay nagagalak. Nagagalak kayo ang panalangin ng iba. Okay po? So, mahalaga po na meron pong kagalakan. Dahil po sa joy na yon, He endured the cross. Grabe po, no? Yung physical pain po, na-endure po yun ng Panginoong Diyos. Napakahirap po nun, actually. Ang sinasabi lang po dito, sa passage na ito, na kapag meron kang kagalakan sa buhay, isipin nyo, ang example na po is yung cross. Ang example na po is yung cross, na-endure niya yung cross. Kapag meron kang kagalakan sa buhay, naglilingkod ka sa Panginoong Diyos, kahit gaano kabigat ang buhay, kahit gaano kahirap, magpapatuloy ka sa Panginoon. Amen po? Although, kailangan natin magpahinga, tama po yun, bilang isang tumatakbo sa pananampalataya, gaya na isang marathon, tumatakbo ka, humihinga ka pa din, kahit paano. Hindi na siya straight, gaya ng sabi ko po kanina. Pangalawa, despise the shame, the emotional and spiritual agony. Just as Jesus looked at the joy set before Him, so we must look to Jesus. Kaya po, ang focus po talaga dapat natin ay ang Panginoong Jesus. Dahil siya po ang naatasan po na talagang i-focus po natin, i-fix po natin ang Panginoon sa Kanya. We must consider Him. We must consider how He endured not only on the cross, but even before, in Hebrews 11 verse 3. How He endured such hostility from sinners against Himself. This hostility is something He experienced frequently. Number 2, meditating upon our Lord will prevent you from becoming weary and discouraged in your souls. Mahalaga po yun eh. Alam niyo po, ang isang mananampalataya na hindi nagbabasa ng Biblia, laging papasukin ang kaaway. Ang isang mananampalataya na hindi po nagbabasa, package po yun, nagbabasa ng salita ng Panginoon, nagbubukas ng Biblia, nananalangin, madali po kayo pasukin ng kaaway. Totoo po yan. Yan po ang nais ni Satan sa atin. Gusto ni Satan, wag mong basahin yung salita ng Lord, magpakabisi ka, ganyan gawin mo. Pero ang nais ng Panginoon sa atin, gusto niya magtagumpay tayo at pagbumula po yun sa salita ng Panginoon. Daily po. Joshua 1:8, araw-araw po natin basahin. We cannot run with endurance if we become weary and discouraged. But as we consider the Lord and His example, in itself a form of waiting upon the Lord, we shall not grow weary nor faint. Yan po ay sinabi sa Isaiah 40 verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Habang naghihintay po tayo sa Panginoon, alam ko po marami po sa atin naghihintay sa ibang bagay, sa ibang nais ng Lord, pero maaari pong iba sa atin ay hindi po naghihintay sa Panginoon. Ang gusto po ng Diyos ay maghintay po natin sa Kanya. Hintayin po natin ang Kanyang pagbabalik. Kasi wala pa pong salita ng Panginoon ang nag-fail. Lahat po yun ay napangyarihan. Nakakapagod po ang buhay, ano po? Tama po yun, kahit po siguro ilan po sa inyo ay napapagod ng pumunta ng church. Definitely. Maaari pong napapagod na po kayo. Pero ang nais ng Panginoon, magpakatatag tayo. Huwag tayong tumalikod sa pananampalataya natin sa Kanya. Magtiis tayo hanggang wakas. Kasi ang
Ang nais ng Panginoon, tayo ay krononahan, crown of life. Yun po, so in conclusion po, running the race of faith requires both negative and positive elements. Negatively, we must lay aside things which would hinder us. Lahat ng bagay, kanina po sa point 1. Positively, we must keep our focus on Jesus who has made our salvation possible. Sa point number 3 naman po yan, in both cases, the Word of God, the Bible is crucial. For in it, we learn what sort of things we must lay aside. Habang binabasa po natin ang salita ng Panginoon, makikita natin kung ano yung mga dapat natin isuko. Lord, tama po ba ito? Ay, teka Lord, bawal pala ito. Kumbaga, dahan-dahan mong nauunawa ang Scripture. For in it, we learn about our Lord, what He endured, how His example should inspire us. This question po ay, have you lost your endurance? Have you grown weary in running the race of faith? May kasagutan po yan. Kung kayo man ay nawalan ng endurance sa pananampalataya, napagod na po kayo, let the Bible help you examine what baggage should be left aside. Ang salita pa rin po ng Diyos, pabalik pa rin po tayo. Mahalaga po yun ang salita ng Panginoon. Let the Bible help you learn about Jesus, whose own example can encourage you to continue on with perseverance. Ang salita pa rin po ng Diyos ang tutulong po sa atin. Kung kayo po ay nawalan ng endurance or yung joy po, nawala po yung simula na makilala niyang Panginoon, tinanggap niyo, balik po tayo sa Bible. Balik po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. One verse or one chapter a day keeps the devil away. Kasi po ang kaaway, atake po yan araw-araw. Kaya po sinabi ng salita ng Panginoon, basahin mo araw at gabi. Ang kaaway, papasok, araw-araw. Nakapangyarihan din po ang kaaway. Pero dahil meron po tayong panangga, meron po tayong salita ng Panginoon na nagko-cover sa atin, na nagpro-protect sa atin, yun po yung ating gagamitin. Remember what we read earlier sa Hebrews chapter 10 verse 36? For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For the last po, in order to finish the race of faith, yung 3 points po natin, we need to lay some things aside, we need to have endurance, and we need to focus on Jesus. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, sa umaga nito, sa araw na ito, Panginoon. Truly, Lord God, yung salita mo, Panginoon, ang nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay liwanag sa amin, Panginoon. Lord, Ikaw yung aming champion, Panginoon, ng buhay na ito. Kaya Lord God, hayaan mo na sa pagtakbo namin sa pananampalataya, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon muli ng lakas para magpatuloy, Panginoon, sa pananampalataya. Hayaan mo, O Diyos, na maging katulad kami ng isang manlalaro sa marathon, Panginoon, tumatakbo, Panginoon. O Lord, na kapag napagod, Panginoon, ay magpapatuloy, Panginoon. Magpapahinga, magpapatuloy, Panginoon, at babalik kami, Panginoon, sa goal namin, Panginoon, na inilagat mo sa aming mga puso. Gusto namin manalo, Panginoon, yung prize, yung premyo na inilagat mo sa amin, Panginoon. At the end of the day ng buhay na ito, wala kami ibang nais, Panginoon, kundi yung prize na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na well done, the best day, Panginoon, ay magkakaloob mo sa amin, Panginoon. Dahil ito ay walang hanggan, Panginoon. Dahil ito ay walang katapusan, Panginoon. Yun po ang panalangin namin, Panginoon, na kaming lahat, O Diyos, ay magtatagumpay, Panginoon, sa pananampalataya ipinagkatiwala mo at ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, kung kami man ay may mga bagahe pa kami, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming isipan, Lord, amin itong ibinibigay sa iyo, Panginoon. Cares ng buhay, Panginoon, Lord, ibinibigay namin ito sa inyo, Panginoon.
Lord, lahat, Panginoon, ng iyong pangangailangan. Lord, gaya ng sabi mo sa salita mo, Panginoon, that if we seek your kingdom, all these things will be added. Gaya ng salita mo, Panginoon, na yung mga ibon nga, Panginoon, na hindi mo inahayaang magutom, kami pa kaya na mas precious doon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mong itanim sa aming mga puso na ito. Lahat-lahat ng alalahanin namin sa future, Panginoon, ay bigyan namin sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo rin kami ng endurance, Panginoon, sapagkat hindi madali ang buhay pananampalataya. May mga tendency, Panginoon, na mapagod kami, Panginoon. Dahil mahina kami, Panginoon, at kailangan namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, na Lord, ikaw ang mag-drive, Panginoon, ng aming buhay. Imaneho mo kami, Panginoon, into righteousness, Panginoon. Na lumakad kami, Panginoon, sa kalooban mo, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay maging matatag sa araw-araw ng buhay. Dahil sa endurance, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. At yan lang, Panginoon, yung endurance na hindi nag-i-expire. Kaya, Lord, bigyan mo kami ng endurance, Panginoon, day by day, na konektado, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Na gagawin namin, Panginoon, nabasahin namin, Panginoon, ang salita mo araw at gabi. And most importantly, Lord, i-fix mo ang aming pananaw sa aming Panginoong Jesus, Panginoon. Siya po ang author ng buhay na ito at perfecter, Panginoon, ng aming pananampalataya dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo. Truly, Lord God, your word is alive, Panginoon. Binabalik po kami, Panginoon, sa salita mo. Dahil ikaw ang salita, Panginoon. Ikaw ang salita. At kasama mo na ang Diyos. Nung pasimula pa lang. Lord, maraming salamat po sa salita mo. We also pray for our brethren, Panginoon. Lord, yung mga wala dito, Panginoon, wherever they are, Panginoon, Lord, kung kinakailangan paluin mo sila, Panginoon, paluin mo sila, Panginoon. Hindi lang tapik, Panginoon. Makabalik lang sila sa pananampalataya nila sa inyo, Panginoon. Lord, hindi namin sinusolo ang salvation. Gusto namin ang lahat ay makasama, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, na puno ng kagalakan, Panginoon, na tulad na ibinigay mo sa aming Panginoong Jesus. Na siya ay nagagalak, Lord, even, Lord God, at the point of death, Panginoon, na siya ay ibago sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa salita mo sa araw na ito. Truly, Lord, ipaon mo sa aming mga puso ang salitang ito, Panginoon. Na Lord, babalik kami at babalik ang focus namin sa inyo, Panginoon. Whatever the word, Panginoon, ang i-offer sa amin, sa iyo kami babalik. Salamat po sa salita mo. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit kaluwalhatian. Sa iyo ang mataas-taas ang papuri, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo magtapos sa panalangin ay mabilis lang po, 5 to 10 minutes, ibigay niyo po sa akin para sa further bigay po sa ating gagawin sa ating prayer and fasting. Ngayong week po ito ang ating prayer and fasting. May ibang churches po na nag-start na po sila ng kanilang prayer and fasting. Yung iba po ay last week nakapag-start at yung iba naman po ay this week gagawin. So, as part po ng Bible month ay bahagi po ito. So, by the way, meron po tayong prayer guide. Kung hindi pa po kayo nakapag-start mag-read ng inyong Bible, so meron po tayong prayer guide dyan. Later, pwede po kayong kumuha. That is free para po maumpisahan po ulit natin yung ating Bible reading from Genesis
down to Revelation. So, sino po nakatapos ng Bible reading? Wala po, no? Bali po, umpisahan ulit natin. Meron po tayong Bible reading guide dyan para makapag-start po tayo ng ating prayer reading. So, ngayon po ay nasa January 20, nasa Exodus na po, dapat. Sino po ang nasa Exodus na tapos sa Genesis? Wala pa din. Paano po, makapag-start pa tayo? Habulin natin yung time na yun. Nako. Ayan. So, sige. Last na yun. Siguro page 3 siguro. Check in. Up lang. Up. Ayan. Sige, down mo. Down pa po. Up. Sobra. Ayan. Okay, so what is prayer? So kaya kung may prayer and fasting, kasi yun po ang gagawin natin, mananalangin at mag-aayuno. So pag sinabing panalangin, syempre, listening to God, talking to God, yan po ang ating gagawin. So prayer. So prayer is a conversing and communing with God, and may salamin na ako pero hindi ko pa rin mabasa. And listening to Him for the purpose of aligning our will to His. Ayan. Kung ano po yung nais ng Diyos. Sabi natin, di ba, kung babalikan po natin yung ating preaching ng first Sunday, ang sabi doon, ano ba ang goal mo for the year 2024? So, syempre, ang goal natin ay to be with our champion, which is Jesus Christ. So, kung gusto po natin ma-align kung ano yung goal natin for the year 2024, ito po yung panahon natin para tayo ay manalangin. And hindi lamang po manalangin, sasamahan natin ng fasting. Kasi dyan po ay mas lalo nating sasaliksikin ang Panginoon sa pamamagitan ng fasting. So ano nga ba yung fasting? Fasting is a voluntary abstinence from food for a specified duration of time to express remorse and repentance from sin, to earnestly seek God's will, or to be more intimate with God as we spend extended time in reading His Word and in prayer. So, yan po yung fasting. Yung fasting, inaalis po natin yung mga bagay na nakakawala ng focus sa Panginoon. Kaya, panalangin at kasama po doon ang pag-aayuno. Mayroon po, bakit daw tayo nagpa-fast? Bakit tayo nag-aayuno? Una po, ito po ay God expects us to fast. So, tayo po ay pinapaalalahanan. Sabi ng Matthew 6, verse 16 to 17, whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly, I say to you, they have their reward in full. But you, when you fast, anoint your head and wash your face. So, kapag daw po tayo nag-aayuno, hindi natin kailangang ipaalam, no? Na tayo ay nag-aayuno o tayo ay nagpa-fasting. Instead, ay mas lalo tayong mas maging malakas sa Panginoon. So, maaari pa rin namang maligo, maaari pa rin mag-toothbrush. No? May mga bagay lang na hindi po pwedeng gawin during fasting. Let's say, magpupukpuk ka dyan sa bubong. Siyempre, wala kang kinain, di ba? Gagawa ka ng mabibigat na bagay, hindi pwede yun. Kasi, manghihina at manghihina ka. Katulad ni Chico, sabi nga ni Chico kanina, try mong tumakbo.
na 3 days kang fasting pag hindi bulag ka yan. So, may mga bagay po na i-avoid natin during fasting. Yan. Yung mga mabibigat na bagay. Katulad, kung po tayo ay tatrabaho, okay lang naman. Meron pa rin naman tayong mga gagawin na pwede pa rin makapag-fast. Ayan. So, ano pa po? Jesus fasted. Yan. So, kasama po yun. Si Jesus man din po ay nag-fast. After he had fasted 40 days and 40 nights, he then become hungry. Ibig sabihin po, hindi naman tayo 40 days, no? 3 days lang po yun. Pero, hindi naman dire-diretso. So, meron pa rin po tayong fasting na hindi full at meron din naman pong partial. Ano pa po? So hindi lamang po ang Panginoon ay nag-fast, kundi demonstrates humility before God. So, ibig sabihin po, tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Inililay down natin yung mga bagay na alam natin, let's say sa ating pong sarili. Ano ba yung mga weaknesses natin? Katulad nung nabanggit po kanina, marami tayong weakness, di ba? Sa attitude natin, marami pa rin flaws na dapat baguhin ng Panginoon sa buhay natin. So, yan po ay maaari nating idulog sa Panginoon. Kung ikaw ay magagalitin, kung ikaw ay impatient, kung ikaw ay madali kang maka-absorb ng mga bagay na hindi tama. So, ilaitan mo yan sa Panginoon para mabago kung anong meron tayo, kung anong sa ugali natin. And fasting helps us become sensitive to the work of the Holy Spirit. Mas madali po nating yung work ng Holy Spirit. Ito ba ay gawa ng banal na spirito o hindi? Ito ba ay katuroang tama o hindi? Ang sinasabi ba sa akin, ang tinuturo ba sa akin ay tama o hindi? So, madali mo ma-discern if it is work of the Holy Spirit o hindi. And even po ang early church ay nag-fast din. So, hindi lamang po ito ginagawa natin, maging nung mga panahon pa po ng ating, ng mga prophets, even the early church ay ginagawa ang fasting. And the last, fasting is good for our health. Kung meron po tayong mga iniinda na mga sakit, ayan, mainam po yan. Kasi, syempre, naaalis tayo dun sa mga bagay na hindi natin pwedeng kainin, no? So, part po yan ng fasting. Next, types of fasting. So, ito po yung sinasabi ko kanina. Mga bagay na po pwede pa rin naman natin gawin during fasting. So, ano po yung types of fasting? Una po ay normal. Normal fast. A person goes without food for predetermined amount of time, 1 day, 3 days, 1 week or longer. Ito po yung kung ilang days mo gustong mag-fast. Water is allowed and necessary, of course. Kailangan po natin ng water. Ayan. So, extreme care should be taken with long fast, especially if there are any underlying medical conditions. Ibig sabihin po, kung tayo ay nagme-medicate, so meron kang mga maintenance na gagawin, yan po ay dapat allowed ng doktor. Ayan. Dapat po, kinukonsulta yan. Kasi mamaya, bigla ka na lang matindi, di ba? Na the purpose is fasting, pero hindi pala po pwede. Yan. So, normal fasting. Pangalawa po ay partial. A person only eats certain kinds of food for a period of time or just as 1 to 2 meals a day. Ayan. So, pwede po kayong mag-partial. 1 meal lang. Let's say, sa Thursday po ang start natin, di ba? So, sa Thursday, 1 meal. Skip ka ng 1 meal. Friday, skip ka ulit ng 1 meal. Tapos, then Saturday, skip ka ulit ng 1 meal. Ayan. So, pwede po yun. So, pwede 1 meal, 2 meals, or full fasting. Next, yung juice fast. So, yung juice fast naman po, ito yung partial fast, specifically restricted to only juice. So, yun lang po i-take mo, juice. No water, but juice. Ayan. So, pwede po yun. And, meron pa rin po
Sabi natin, ay hindi ako po pwedeng mag-skip ng meal kasi nagme-medicate ako, bawal. Okay, okay lang po yun, wala pong problema. Pero, meron pong fasting na sinasabi, ayan, yung object. Kala ko nakaligtas na ako, hindi ako kakain. Pero meron pa rin po. Object, ano po ba yun? It is possible to fast from something other than food. So some decide to fast from watching television, using social media, or using computer outside of work or school. So ibig sabihin po, ito po ay bahagi pa rin. Let's say, ang isa-sacrifice mo o ipapast mo 3 days no cellphone. Kaya? May work. Adi, morning. So pagkagising mo, wala kang cellphone. So start to pray and fast. Sabay mo yon. Or sa gabi, pwedeng sa gabi lang. Instead na mag-cellphone ka, prayer and yun ang gagawin mo, prayer and fasting. Kasi yung fasting mo yung object. Okay. So, yan po yung mga pwede nating gawin na pag-skip para sa ating fasting. And, habang nagpa-fast daw po tayo, ay ano yung dapat nating gawin? So, una po ay focus, pray, and replenish. Yung focus po, set aside time to work through the devotionals, be ready to respond to God's Word and the leading of the Holy Spirit. Meron po, doon po sa GC po natin, ay naisend na po yung materials na gagamitin po natin para sa prayer and fasting. So daily po, meron doon devotionals and merong prayer. So yung prayer po ay gagawin po natin sa gabi. So meron po tayong exhortation, a short exhortation about the topic for the whole day, kung ano yung devotion natin, and then we will reflect and we will pray. So focus po tayo sa panalangin. So yung 1.5 hours, almost yung 1 hour ay focus sa prayer. The 30 minutes is for the exhortation, worship, and reflection. So more on prayer po tayo. Then, so yung pong focus, then pray kung ano yung mga nandoon sa ating prayer items, and replenish. So during the meal time, read the Bible and pray instead. So po, yung po, di ba nag-skip tayo ng meal? So yung instead of meal na kakainin natin, ito po yung gagawin natin. Mag-read tayo ng Bible and mag-study the Word. Ayan. And pray. Actually po, ang fasting ay isa rin ito sa para tayo ay makapagpahinga. Kung kayo man po ay nagtatrabaho at pwede kayong mag-leave sa work, mas maganda po yun. Kasi makakapagpahinga kayo. So pwede nyo pong gawin ay matulog lang, pahinga talaga. Then after po nun, at saka kayo mag-start ng prayer, start ng meditation, start ng worship, kung ano yung gusto ninyong gawin. So mas maganda po yun. Kung kayo naman ay walang trabaho at nasa bahay lang, mas maganda. Kasi mas makakapag-focus talaga kayo sa prayer and fasting. And the last po, yung breaking of fast ay gagawin natin sa Saturday. Yan. So more on celebration po at i-break natin yung ating prayer and fasting. So ito po yung mga precautions na tingnan natin. May mga benefits ng fasting. Some should not fast without professional medical supervision. So sabi ko nga po kanina, yun. Kung kayo ay sobrang payat, na hindi naman talaga po pwedeng mag-fast, and yun, yung mga prone to eating disorders, yung mga talagang dapat kailangan ninyong kainin, and suffer from anemia, yan, bawal po. So, iba pa pong any conditions, yung mga buntis, yan, yung mga nursing women, and taking medications, yan po. So, yun naman po ay talagang hindi po pwede. Pero sabi ko nga, merong bagay, yung mga objects, yan, objects na pwede natin ipag-fast. And the last po ay, meron po ditong
suggestions for prayer na pwede nating gamitin para sa ating prayer and fasting. At yun sa prayer na gagawin po natin. So, 4 lang po yan. So, una po is confession, adoration, supplication, and thanksgiving. So, pwede po yung i-pattern ninyo during kayo ay nananalangin. 4 po yun na pwede ninyong i-pattern. Then, kung ano po yung pwede ninyong ipanalangin, personal, lalo na yung mga personal prayers natin, idulog po natin yun sa Panginoon. Ayan. So, nawa po ay ma-enjoy natin ang ating prayer and fasting this week. So, mag-start po tayo ngayon, okay lang, feasting pa ngayon sa Sunday di ba? Pero yung Monday, Tuesday, Wednesdays, ay mag-start na po tayo na i-prepare po natin yung sarili natin sa fasting. Kasi kapag po binigla natin yung pagpa-fast, may hirapan po ang katawan natin. So, medyo unti-untiin na po natin, no? Yung itong week na to, itong Monday, Tuesday, Wednesday, unti-untiin na po natin yung sarili natin na medyo lighten yung ating kainin. Wag na pong heavy para yung ating katawan ay masanay pagdating ng ating prayer and fasting. Kung kayo po ay magpo-full meal ng prayer and fasting. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ka po namin ngayong umaga. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magpatuloy kami sa pagtakbo, Panginoon. Hindi sprint lamang, Panginoon, ang aming takbuhin, Panginoon, kundi marathon, Lord God, ang aming tatakbuhin upang makita namin, Panginoon, yung reward na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Nakita po namin ang bawat isa. Galak, Panginoon, ang nasa puso namin, Panginoon, na ang bawat isa na naririto, Panginoon, ay muli naming makasama. Lord, hayaan mo po ang linggong ito na aming gagawin as we pray and fast, Lord God. Give us a heart, Lord, na anuman ang desire ng aming puso, Panginoon, mailatag namin ito sa iyo, Panginoon, upang magkaroon kami ng kasagutan sa bawat tanong, sa bawat panalangin namin, Panginoon. Lord, help us na maitulog namin, Panginoon, ang aming mga puso sa iyo. Especially, Lord God, sa mga kinakaharap po namin, lalo na sa mga pagsubok, Panginoon, na nararanasan po namin, sa mga araw-araw, Panginoon, na dinadala namin. Ano mang kabigatan ito, Panginoon, hayaan mo na ilay down namin ito sa iyo, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, na all things work together for good for those who love you, Panginoon. Lord, we love you and we know lahat ng ito, Panginoon, may rason ka. At yun po, Panginoon, ang ipakita mo sa amin, Lord God, sa linggong ito, Panginoon, na gagawin namin prayer and fasting. Purihin ka, Panginoon, at samahan mo kami, ingatan ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagpasok sa eskwelahan, pagpasok sa trabaho, kung kami, Panginoon, ay nasa loob ng aming tahanan. Ingatan mo po, Panginoon, kami sa bawat pagpasok at paglabas ng aming tahanan. Purihin ka, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Next Sunday po pala ay Sunday celebration natin. So, food to share po. Anything that you bring na ating pagsasalu-saluhan. So, and celebration na rin po ng ating Bible month. See you on Sunday! Sunday!